kasangbahay, samahan nyo kami ulit sa isa na namang makabuluhan at inspiring morning dito sa Good morning, Kuya! At dahil Friday po ngayon, mga kasangbahay, open po ang ating MCGI Clinic dito po sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para po magbigay ng libreng serbisyo para po sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At Siyempre, Ira, kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center dyan. Located po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At bukas naman din po ito from Monday to Friday. Pero dyan po kasi sa ating Diagnostic Center, ang registration time pag Monday to Friday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero kapag katulad po ngayon, Biyernes, 5 a.m. to 9 a.m. po ang ating registration. At tuloy-tuloy naman sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 ay nasa National Highway Purok 5, Barangay Mangandingay, Cabarogis, Quirino. Ang unit number 2 ay nasa number 416 Purok, Dalampasigan, Barangay Angeles, Atimonan, Quezon. Ang unit number 3 po ay nasa Purok, Maligaya, Barangay Carpenter Hill, Coronadal City, South, Cotabato. Ang unit number 4 po ay nasa Barangay Poblacion, Bacon District, Sorsogon City, Sorsogon. Bacon ba yun o Bacon? Baka Bacon yun. Bacon District. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Poblacion Covered Court, Impasug Ong, Bukidnon. At ang unit number 6 ay nasa Barangay Libuton, Borongan City, Eastern Samar. yan. At syempre, tuloy-tuloy rin po ang paglawak ng public services na inihahatid ng MCGI Youth sa ating mga kababayan. Kasama na po dyan ang aabangan nating lugar na kanilang paglilingkuran ngayong araw. Kaya po, abangan natin yan mga kasangbahay. Tama. At ngayon, no, papalit-palit ng lagay ng panahon. Madaling magkaubo o magkasipon. Kaya para manatiling malakas ang resistensya, pakinggan mamaya ang tips mula sa UNTV News and Rescue Team para makaiwas tayo sa mga sakit-sakit ngayon, lalo na mainit na naman yung panahon, yung iba aircon, lamig, init, lamig. Init, lamig. Sa ibang mga lugar, ang taas ng chance of rain, pero sobrang init naman. Kaya talagang prone tayo sa mga ubot sipon ngayong mga panahon na to. Kaya mas Akala marami nila pag yung... malamig lang eh. Oo, kaya ngayon mas marami yung mga public service natin. Kasi ito naman talaga yung goal natin with Kuya Daniel na maabot natin na mas marami pa natin mga kababayan ng libreng serbisyo. Be it medical, may libreng sakay. Di ba lahat ng options na maisip natin na mabuting gawa, gagawin natin. Oo, salamat sa Diyos. At ngayon naman, kumustahin natin si Broski Ian sa Dental Services area. Hello, Ian. Yes, good morning guys at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo sa second floor ng MCGI Clinic. Dito po yan sa Dental Services area. At syempre po, inuulit lang natin, dito po sa ating Dental Services area, libre po ang ating dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, and pasta. At kung makikita nyo po kung nasan po ako ngayon sa aking bandang likuran, ito po yung mga bilang ng mga pasyenteng nakapila ngayon for dental. Ayan, kaway-kaway lang po tayo. Ayan, ito po mga pasyente. At dito rin po sa aking bandang kanan, dito po ay mga nakapila sa dental. Mag-a-avail po ng mga free dental services dito po sa ating dental services area. At with that, syempre puntahan na natin yung mga rooms natin. Meron po kasi tayong 2 room dito sa ating dental services area. Meron po tayong extraction room at meron din po tayong denture room. Sa extraction room, dito po binubunutan at dito rin po ginagawa yung cleaning and pasta. At sa denture room naman po natin, dito po tayo nagsusukat, nagki-claim at nagmumold po ng mga dentures. Ayan, dito po yan. Ito pong ating denture room. At ngayon po, pupunta tayo ngayon sa extraction room. Ayan, puntahan po natin ang ating mga staff and dentist dito. Good morning po! Ito po yung mga staff po natin at nagpe-prepare po sila ng mga
kailangan po natin dito. Ayan, sige, punta lang tayo dito. Ano? At yun po, again, sa mga pasyente po na gustong makapag-avail ng kanila pong mga libreng services about po sa kanilang dental, libre po dito. At speaking of patients po, may kakamustahin lang po tayong mga pasyente dito. Ayan, unahin po natin si Tatay. Good morning po. Ayan, kunin lang po natin yung mic. Ayan, good morning po. Dito po tayo. Ayun, mga kamusta lang po ako saglit. Ano po bang pangalan niyo po? Ako po si Roland Sardegna. Ayun. Anong ilang taon na po kayo? Taga saan po kayo? Taga San Mateo po ko. San Mateo Rizal at ako po ay 43 years old. Ayun, 43. Since nandito po tayo sa dental, ano po bang ipapacheck up po ninyo? Magpapabunot po ako ng ngipin. Ayun, tooth extraction po. Tooth extraction. First time nyo po ba dito? First time ko po. First time nyo Salamat po. no, nakapasok. Opo. Apo, since first time nyo po dito, paano nyo po nalaman na libre po dito? May kasamahan ako dating member ng MCGI, nirekomenda niya po ako. Tapos hindi ko po iniisip na totoo. Pero sabi ko, sinadjust ko po sa asawa ko, sa anak ko kung pwede, pumunta kayo kasi libre daw. Yun, subukan po nila. Oo. Kaya kayo ngayon pong araw, kayo muna po ang susubok. Opo. Kung talaga bang totoo na libre po dito. Tapos pagkatas po yan, syempre magsasama na po tayo ng mga kilala po natin. Pero bukod po dito po kasi sa MCJ Clinic, bukod po sa dental services, may mga iba po tayong serbisyo na pwede pong i-avail. Tingin nyo po ba pagkatas sa dental, meron pa po ba kayong gustong i-avail? Kasi meron din po pala tayong dentures kung sakali po, yung postizo kung nangangailangan po tayo. Kung sakali po, no? Opo. Kasi usually po sa mga pasyente po natin dito na nagpapa-extraction, nagpapabunot po ng ngipin, kasunod po nan, kadalasan nagpapasukat na po sila ng dentures nila. Kaya kayo po, pwede po kayo dun, sa mga Sana po, salamat po. Opo, pwede po tayo dun. Tsaka may mga po tayo dito. Pwede po tayo sa mata, may optical services po tayo, may medical consultation, at may mga laboratory services po na pwede nating ma-avail. Kaya kung sakali po na kayo po nangangailangan po kayo ng mga ganong serbisyo, libre po dito. Salamat. At ayun, speaking of libre, naka-almusal na po ba kayo? Ako nakakain po. Nakapag-breakfast goto na. kanina. Opo, kasi sa extraction, isa rin po yan sa tinatanong. Yung tulog, kung nakakain po ba. At marami pong iba para sa mga safety rin po ng ating mga pasyente. At ayun po, kung sakali, may mga gusto rin po kayong isama dito. Para after po nyo dito, malaman nyo na libre nga po yung pagpapa-check up, libre po yung mga gamot. Ay, speaking of gamot po, may mga po ba kayo ngayon? May mga maintenance medicine po kayo? Apon, nagme-maintenance pa ako ngayon ng Losartan. Okay po. Kasi dito rin po may mga pasyente rin po tayo nakakausap na yung mga maintenance medicine din po nila. Dito na nila kinukuha kasi syempre po, libre rin po dito sa mga gusto pong makatipid. Libre po tayo dito. As po sa gastusin. Opo, less po sa gastusin. At ayun po, siguro accounting na lang po, mensahe o gusto nyo pong imbitahan yung mga nanonood sa atin para sa pasyente po mismo galing na libre po dito sa MCGI Clinic. Hindi ko po alam. First time ko po kasi ganito. Opo. Inaanyayahan ko po yung lahat na pumunta sa ganitong Sa MCGI Clinic po. MCGI Clinic po. Sana po pumunta po kayo kasi libre po ito. Ayun, libre po ang lahat ng nandito. Kahit po almusal natin, libre po dito sa MCJ Clinic. At pwede pa po tayong bumalik sa mga susunod po na Biyernes. Salamat po. Ayun, salamat po. Salamat po sa Diyos, kay Tatay. Ayan, sana po makabalik po kayo for check-ups po, At ito po, next naman po natin kausapin, si Madam. Tara po, dito po tayo. Nakalimutan ko name ni Ate. Ano pong name niyo po ulit? Noivy Crisadal si Abakita po. Opo, ilang taon na po ba kayo? Tagisan po kayo? 23 years old din po. Saka sa Samar din po ako nakatira pa po. Samar pa po kayo galing? Opo. San Antonio Wasay, Samar po. Okay. Pero ngayon po, pumunta po kayo dito, may iba po ba yung kumbaga, iba po yung, dahil po ba sa pagpapacheck up, kaya po kayo pumunta dito or hindi naman po? Hindi naman po, syempre. Okay. Na-timing lang? Na-timing lang din Okay. po. At salamat din po sa tita ko po, kay Tita Imelda Ceceron po. Dahil siya din po yung naghikayat po sa akin na pumunta po din dito. Tapos, syempre din po, maganda yung mga serbisyo din po dito. Hindi, porket libre po, hindi lang po basta libre sa mga gamot o mga vitamins po, libre din po sila sa mga pagkain po. Umagahan, meron din po sila. Kung aabutin din naman po kayo ng tanghali, meron din po. Kung gusto niyo rin, paggabi din po. Lahat libre po. Tapos Libre hindi po. lang po sa dental, meron din po sila. Meron din po sila mga free service. May ibibigay naman po sa inyo na
Ganto po. Opo, flyers po ano, Flyers. para malaman po nila yung Yes, mga opo. iba't ibang mga services po dito. And speaking Opo. of ano po services, dito po sa ating dental, ano rin po ba kayo? Tooth extraction? Bunot? Yes, opo. Ah, okay po. Bakit po kayong papabunot? Matagal nyo na po bang... Masakit po ba? Masakit? Siyempre po sumasakit po kasi may bulok na rin Ah, po. gano'n na po katagal yung sakit? Mga months din, di Months ko na din rin po. no? Opo. Hindi po tayo nakapagpa-check up Opo, kasi hindi syempre... po. Ang mahal din po. Opo, totoo po yan. Isa rin po Sobra yan po. sa mga sinasabi ng mga pasyente natin dito. Mahal po. Na syempre, libre po dito. Dito na lang, di ba? Safe naman po tayo kasi mga dentist naman po ang nandito. Tsaka tiwala din po, hanggat Opo, maaari po. oo. Tapos ayun po, bukod po sa tooth extraction, may mga services pa po ba kayong gustong i-avail dito? Kasi may cleaning and pasta po tayo. May dentures din po tayo kung Opo. sakali. Meron po ba kayong, kumbaga, eye out pa po dito? Apo, kagaya po ng optical din po. Sa mata rin may po, mga gusto nyo check pa-check up up. din po po. Opo, ayun. After po nyo siguro sa extraction, pahinga-pahinga lang konti. Opo, Opo. tsaka kung pwede po kayo magsama ng mga kakilala nyo, pwede rin ayun po din dito. po. Isasama ko po next time yung lolo ko po. Kasi syempre po matanda na po siya. Kailangan din po niya ng check up. Kumbaga, ganun po. Para malaman din po kung ano yung magiging, yung parang resulta po. Kung ano yung magiging, niya po sa katawan niya po. Oo, Kung ano para- po yung kulang. Para malaman po natin, baka may May sakit-sakit sakit na pala. po, ganun Oo. po. Ayun po, yun lang po. Maraming salamat po Yeah, thank sa you inyo po. pong time at sana po ay makapagsama at makabalik pa po kayo dito po, sa inyo thank you pong po. medical needs. Ayun. Ay, thank you Salamat po. Salamat po sa Diyos. At ayun po, sa mga pasyente po natin dito na mag-a-avail ng kanila pong mga dental services. Libre po yan ang ating mga serbisyo dito sa dental services area. At ayun po, ang ating update dito sa dental area. Puntahan naman natin si Tini na nasa optical services area. Good morning, Tini! Morning, broski! Good morning ulit sa lahat ng ating mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa Optical Services Area. Kasama na rin po dito yung ating ophthalmology area. Dito po sa ating ophthalmology area, makakasama natin yung ating pong doktor. Habang dito rin naman sa ating optical services area, may doktor din tayo na kasama ang ating optometrist at yung kanyang mga assistant na optician at yung mga magbibigay po sa atin ng mga assistance pa para po mas mapadali yung ating pong pagpapacheck up dito sa ating optical services area. Doon po sa mga kasambahay natin na may mga dinaramdam, may mga problema sa kanilang mga paningin, ito po yung area na pupuntahan po ninyo. Pag akyat ninyo ng second floor, nandito po sila sa right side po natin. Para hindi po kayo maligaw, mga kasambahay. And speaking of mga patients dito sa ating optical services area, yan, magpapakita sila sa inyo, mga kasambahay. Ito sila. Ito po yung pila ng atin pong mga pasyente na magpapacheck ng kanilang mga mata. Good morning po. Kaway-kaway naman po kayo dyan. Ayun, medyo nakapag-almusal na po ba kayo? Oo, tapos na. Kasi dito rin po sa ating MCGI Clinic, libre po ang almusal. At kapag umabot pa po kayo ng tanghalian dahil po sa pila natin dito, libre rin po ang inyong mga tanghalian, mga kasambahay. Humingi lang po tayo ng tulong, no? Humingi lang din po tayo ng assistance sa atin pong mga volunteers dito at aabutan po tayo ng ating mga pangangailangan. So, ayan, libre ang lahat, ha? Baka may mga maningil sa inyo, hindi po sa atin yon. Dahil dito po sa MCGI Clinic, libre po ang lahat ng serbisyo hanggang sa pagkuha ng gamot. Kaya naman, nandito si Kuya. Hello po, Kuya. Magandang umaga po. Gandang umaga rin po. Opo, pwede po ba namin kayong makausap? Sandali, tayo lang po tayo para mas makita po ang ating kapugian sa camera. Ayan. Good morning po, Kuya. Ano pong pangalan? Ako sa Sami. Si Kuya Sammy. Taga saan po? Santo Niño. Santo Niño. Saan po ang Santo Sa Niño? Ilaya. Marikina rin po ba yun? Oo. Ayun, taga dito lang din sa Marikina, malapit-lapit lang. Kuya, paano po, niyo po ba nalaman dito sa ating MCGI Clinic? Nadadaanan ko lang kasi nagde-deliver ako ng gulay dyan sa Concepcion. Nagtanaw ako sa guard. Tinanong niyo lang po kung anong meron dito kasi mahaba yung pila, ganun po. Sabi niya na kompleto. Kaya tinesting ko. Opo, ito po ba yung first time po ninyong pumunta dito? Oo. Oh,
Naku, napakagandang opportunity para ma-check po ninyo kung okay yung serbisyo ng ating MCGI Clinic. Kamusta naman po so far ang inyo pong pagbisita dito, ang inyong experience? Okay naman. Okay naman. Hindi ka lang nagdala ng jacket, kuya. Nilalamig si kuya ngayon kasi aircon tayo dito sa ating clinic. Pero ano po bang nararamdaman po ninyo sa inyong mata? Bakit kailangan po ninyo magpa-check up? Isang linggo na sa sumasakit tapos napapalowa na lumuluwa siya eh. Yung anong part po ng mata? Yung kaliwa po o yung Kaliwa. kanan? Kaliwa. Okay. So, kailangan nyo na pong maipacheck. Hindi naman po lumalabo. Masakit lang. Hindi naman, ano lang siya. Pagka sumakit kasi, parang kunik sa Sa ulo. Sumasakit din po yung Oo. ulo ninyo. Ano po bang pinagkakakitaan po ninyo, tatay? Deliver ng gulay. Nakaka-apekto po ba itong problema ninyo sa mata sa pagtatrabaho po ninyo? Oo. Kasi pagka masakit, di na ako di ka Makapagtrabaho Oo. rin. Oo. lumuluha na siya eh. Oh, may kasama po ba kayo ngayon, tatay dito? Wala, mag-isa ko lang. Mag-isa lang. Opo. Pero anong oras po kayo pumunta para kahit pa paano mauna-una kayo sa pila? Alas 3. Alas 3 nandito na kayo. Ayun, marami pong salamat sa Diyos. At least ngayon po, makakapagpa-check na po kayo ng inyong paningin, matitignan ng ating mga doktor. Makakakuha rin po kayo ng libreng gamot sa ating pharmacy kung kailangan po ninyong uminom ng gamot para sa inyong nararamdaman. Opo. O, this Sige, time, thank you. Kuya Sammy, baka pwede mo namang i-invite yung mga nanonood sa atin ngayon na kung may kailangan nila ng atensyong medikal, punta na lang sila dito sa MCGI Clinic. Masasabi ko lang, yung mga kasama ko nagtatrabaho, punta lang kayo rito sa NGA Clinic. Magandang service nila. At libre ang lahat, no? Oo. Pag medyo kapos tayo sa budget, at least matitignan pa rin tayo ng doktor. Opo. Ayun. Salamat po sa Diyos, Kuya Thank you rin Sammy. po. Pasensya ka na't na-istorbo kita. Nilalamig talaga si Kuya Sammy eh. Hindi niya rin daw pala alam na aircon. O, di ba? Yun yung yun yung isa sa kinagugulat din ng mga tao na libre na ang lahat pero maayos yung serbisyo. Tapos malamig pa yung facility so hindi hassle sa kanila lalo na ngayon na mainit ang panahon natin. At kasama rin natin ang isa natin pong pasyente dito, no? Siya po si Kuya Edwin. Hello po, Kuya Edwin. Magandang Hello po. umaga. Opo. Good morning. Opo. Kayo naman po, Kuya Edwin, paano niyo po nalaman na merong MCGI Clinic na libreng nagseserbisyo sa mga tao? May kasamahan kasi akong yung ito talaga. Sabi niya, maganda, sabi ko. Pero napakaganda nitong ito kasi libre almusal. Pag inabot ka ng tanghali, may may Libre din. libreng tanghali. Opo. Yun po. Ang saya, no, Kuya? At least nalaman po. Pang ilang balik niyo na po dito? Bali, pangalawa na to, nagpabunot ako nung last week. Ay, ang galing. Pangalawa na rin pala ni Kuya. Kaya alam niya na libre talaga ang lahat dito sa ating clinic. Ano po yung ipapacheck niyo po ngayon? Mata naman kasi nagduluha yung mata ko. Bang malayo lang ang gusto ko. Oh, kumarehas kayo ni Kuya Sammy. Bakit po? Sa tingin, kailan niyo pa po nararamdaman yan? Medyo na kasi sa sapatos kasi ako nagtatrabaho. Wala po ba kayong mga suot na protective equipment? Meron naman ganito. Face mask. face Kasi yun, sa rugby kasi yun eh. Oo. Kaso dahil yung laging na-expose, Apo. hindi po maiwasan na may Apo. problema sa mata. Opo. Kailan pa po ninyo yan nararamdaman? Medyo na rin, mga a year na rin. Ay, ang tagal na kuya, tinitiis nyo lang. Hindi, meron naman akong kaya lang nabasag. Gusto ko lang mabalita. Gusto lang mapalitan po yung inyong salamin. O saktong-sakto kuya kasi maliban po sa gamot, maliban sa check-up at sa mga pagkain, libre rin po ang Opo. reading glasses dito po sa ating clinic. So hindi nyo na po problemahin Opo. yung inyo pong mga salamin. Opo, good news po yan para sa ating mga kasambahay na walang kakayahan na makapagpagawa ng kanilang sariling salamin. Pero after po ng optical, may gusto pa po ba kayong bisitahin na area dito sa ating clinic para masulit yung pagpunta natin? Siguro magpa-check up na uli ako sa next week uli. Next week ulit. Gusto ko yung every week nandito si Kuya Edwin. Kasi hindi naman pwedeng lahatin mo yan kasi maraming pasyente. May first come first serve kasi. Considerate siya. Pero actually, pwede po yun. Pagkatapos niyo po dito, kung kaya pa po ng inyong oras, pwede pa po kayo pumila sa iba. Pero kung gusto niyo po na next week, sige, okay lang din po yun mga kasangbahay. This time po, baka may gusto po kayong batiin at saka invite niyo na rin po yung mga nanonood sa atin. Sa mga hindi pa nakapunta dito,
mag-avail kayo, napakaganda ng proyekto ng MCGI. Yun po, at sa, ano po, maraming salamat po. O, salamat po sa Diyos. Masaya po kami na mapaglingkuran kayo, Kuya Edwin. At chill lang po kayo dyan. Machi-check din po kayo ng atin pong mga doktor. At syempre, gaya nga po ng lagi nating sinasabi, huwag po nating titiisin yung ating mga karamdaman kasi mga kasambahay, mas mapapamahal tayo, mas mahirap sa part natin na gamutin din yung ating mga karamdaman kung medyo late na po. Kaya habang hindi pa po lumalala yung ating mga karamdaman at may mga ganito pong klase ng serbisyo naman na ipinagkakaloob ang MCGI, i-take na po natin yung advantage. At sa awa tulong naman po ng Diyos, nandito po ang Members Church of God International para i-assist po kayo, tulungan po kayo sa inyo pong mga suliranin pagdating po sa inyong mga kalusugan. At ngayong araw, i-share ko lang din po na ang ating po mga free services ay meron po tayong medical consultation for adults, pediatric consultation, OBGYN consultation, ENT consultation, of course, dito sa ating ophthalmology and optical with free reading glasses. Meron din po tayong dental services sa check-up, extraction, and dentures, surgery consultation for hemorrhoids, breast mass cyst, at hernia. Meron din po tayong other services gaya ng ECG, CBG or sugar test, urinalysis, at physical therapy. Yan po muna ang update dito sa ating optical services area. Puntahan naman natin ang aking siski na napaka-pretty, si Ira Mariano. Hello, siski! Yes, thank you, Tina Bells. Good morning mga kasangbahay. Good morning, Kuya. At ngayon, nandito po tayo sa labas po ng medical consultation area. Kasi kailangan ko lang po kayong i-remind ulit no, sa process po natin dito po sa MCGI Clinic. Paano ba nakakapagpa-check up? So yung step 1 po natin, syempre kailangan po natin magpa-register dito po sa ating MCGI Clinic. So kaya po kayo ini-encourage na magdala ng valid ID para po meron kayong registration dito. Second po na step natin is bibigyan po nila kayo ng form. Pagkatapos po nun, i-fill up nyo po yun kung ano po yung mga detalye na kailangang ilagay doon at waiting area na rin po yun. Kailangan nyo po maghintay lang ng siguro mga ilang minuto kasi kung nakikita nyo po, no, medyo marami rin po yung ating pasyente. Yung step 3 po natin, habang kayo po ay naghihintay, lalapitan po kayo ng mga volunteers natin from News and Rescue Team. Tapos kukunan po nila kayo ng vital signs. At yun po yung step 4 naman natin, yung isa pa po nating waiting area. Kasi meron po tayong waiting area sa baba, meron din po tayong waiting area dito po sa second floor. Kagaya po ng ating mga pasyente, kaway po kayo! At yan, yung ating step 5 po, nandun po sa loob ng medical consultation area proper. Pero dito muna tayo sa step 6 natin, yung last step natin, which is ang ating pong pharmacy. Kaway po kayo! Ayan po ating mga volunteers. O, di ba? Paghihingi po kayo ng gamot sa kanila po. Libre po yan lahat ng mga nakikita nyo na nasa mga shelves po natin. Libreng gamot at vitamins. Salamat po sa ating mga volunteers. Halika, pasok na tayo doon sa medical consultation area. So dito makikita nyo mga kasangbahay na nandito yung area ng optical area, general medicine, pediatrics natin. Tapos, ito yung adult medicine, karamihan sila yung nasa gitna. Kasi isa po ito sa pinakamarami ang pasyente. Sige, halika, puntahan naman natin. Medyo nawawala tayo. Asan ba yung ating yung ating unang pasyente? Ito. Halika dito. Ayun, ito na. Nakita na natin si Nanay Elizabeth Basas. Hello po, Mami. Kaya niyo po tumayo? Ayun, sige po. Ayun, magandang umaga po, Mami Elizabeth. Ito po. Sige po, bati po kayo. Ito po yung ating camera, oh. Ayan, bati po kayo. Hello po. Ayun, kumusta po kayo, Mami? Okay lang po. Ayan, ano po ba ang sadya po ninyo dito sa MCGI Clinic? Ano po ang concern po ninyo? Yung yung paghinga ko, Opo. parang pagkiling-kiling ang trabaho ko, hinihinga ako. Opo. Tapos, hindi ako makalaghap ng mga usok. Nahihirapan ka Nahihirapan talaga. po ako. Gano'n na po katagal yan na nararamdaman ninyo? Matagal na po. Pero hindi naman sabi na ako. Nakakapagpa-check up ka ba Opo, sa dati? opo. Pero ba't dito po ninyo napili magpa-check up ngayong araw? May sa akin po. May nag-imbita po. Talaga? Ano po ang sinabi niya po sa inyo?
Sabi niya, magpa-check up ka nanay. Opo. Nagsama ako sa kanila. Opo. Kasama niyo po siya ngayon? Ngayong araw po? Ayun. Ay, salamat po sa Diyos. Pero, kamusta po? First time niyo po dito, di ba? Sabi niyo po sa akin. Kamusta naman po yung experience ninyo so far sa inyo pong pagbisita dito? Okay lang po. Okay. Masaya naman po kayo? Kayo po ba ay na-accommodate naman ng maayos? Nakakain naman na po ba kayo? Opo. Ayan. Ay, ano naman po ang parang nilulook forward nyo na sa inyong pagpapacheck up sa araw na ito, na sa tingin nyo ba, ay parang gusto ko dito, sa susunod, babalik ako dito, sa tingin nyo ba, may ganun na kayong naiisip? Opo. Salamat po sa Diyos, Nanay Elizabeth ha. At syempre po, dito po sa amin, sa MCGI Clinic, ako po, proud po ako na ipagmalaki po itong lugar po namin po, kasi yung mga kasama po dito, madali po silang i-approach kung meron po kayong kailangan, kahit ano pa man po yan, tutulungan po namin kayo sa awat tulong po ng Diyos. At syempre po, sa pagpapacheck up po ninyo, sabihin niyo po lahat sa doktor po ng inyo po nararamdaman, kasi po, para po matugunan po natin kung ano po yung condition po ninyo. Huwag po kayong mahihiya, ha? Pasalamat ako, ma'am. Taga Masbate po ako. Talaga po. Pero paano po kayo napunta dito? May anak ako po. Okay. Sige po, salamat po sa Diyos, Nanay Elizabeth, ha. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. At syempre po, sana po sa marami pang pagkakataon, kahit na wala naman kayo masyadong iniinda, balik lang po kayo dito para ma-monitor natin kayo, para din po healthy po ang inyo pong pangangatawan. Ha? Salamat. Maraming salamat po sa Diyos. Okay. Yun lang. Saglit lang ang ating interview. Sige po, Nay, pwede na po kayo maupo. Ayan, ngayon naman, puntahan naman natin ang isa pa nating dapat puntahan. Ayan. Pero mga kasangbahay, sa atin pong clinic dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, libre po lahat ng serbisyo po natin. Lahat po yan. Wala po kayong babayaran. At syempre, hindi naman po exclusive lang po sa mga Marikenyos at sa mga members lang po ng Church of God International ang MCGI Clinic. Lapit lang po kayo, punta po kayo dito. At muli po yung registration time po natin ay 5 a.m. to 9 a.m. Lahat po ng pasok sa cut-off po na 9 a.m., kayo naman po ay i-accommodate natin. Ngayon, puntahan naman natin ang ating broski Joshua na nasa physical therapy area. Joshua? Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Dito tayo ngayon sa ating physical therapy area. Para sa mga kasambahay natin, baka kailangan nyo na magpa-physical therapy. At hindi nyo alam, meron pala dito sa ating clinic, no? Meron nga. Kaya nga pumunta na kayo dito sa ating clinic at libre ang ating physical therapy. At kung kayo nakakaranas ng panghihina sa katawan ninyo, especially kapag sa iba, hindi nila alam na kapag kunyari na stroke po kayo or nagkaroon ng inatake kayo sa puso, kailangan nyo rin po magpa-physical therapy at narinig nga po natin na medyo mayroong kamahalan itong pagpapa-physical therapy kasi parang more than once in a week kailangan magpa-physical therapy. Pero dito po sa ating ngayon ay libre ang ating physical therapy. Kaya ngayon, kausapin po natin isa sa ating pasyente. Simula January pa siya nagpapa-physical therapy dito sa atin. Good morning po. Kamusta po kayo? Ano pong pangalan niya, Tay? Jaime po. Jaime. Brother Jaime. Ilan taon na po kayo? 68. 68. Kailan po kayo nag-start pumunta dito sa ating clinic? Dito po January. Ngayon January lang. Ano po ba ang nangyari sa atin? Sumakit lang po yung balakang ko, tapos humina po itong kanan ko. Yung kamay at paa, kanang kamay at paa nyo po, no? Nung December po. Dito lang ako, December. Tapos, 21 nag-upisa. Tapos after po nun, ano po nangyari sa kanang paa at kamay ninyo? Kasi po, nung nagpa-check up na ako sa Rodriguez. Bigyan mo yun, nabuto po isang gabi, magdamag. Binigyan lang po kami ng gamot. Lahat ng kinuha nila. Bigyan po kami gamot. Gamot lang. Gamot. Pero nung ininom nyo po yung gamot, ano po nangyari? Nag-improve po ba? Medyo humusay ng konti. Nung mapunta ko rito, napatherapy ko rito, dito gumusay sa therapy. Pero nabanggit niyo po sa akin kanina na nakapagpa-physical therapy na rin po kayo. Opo, 3 beses. Na... Isang daan. Tapos 3 beses po sa isang linggo. Hindi mo po natin kaya. Mahirap lang po. Mabigat nga naman kung 3 beses sa isang linggo tapos 1,000 mahigit. Opo.
Kaya nung malaman po namin dito lang kami sa... Libre. Simula January. Kamusta naman po ang inyong experience simula January? Ano na po ba yung mga napansin yung nagbago? Maganda na po ngayon, nakakalakad na po ako dito eh. Ayun. Kaya maganda po ang pagkaka-therapy dito. Ayun. Pang-ilan? Since January po, every week po talaga kayo nakakapunta. Opo. Walang absent. Naalala ko, last week nga nandito rin si... Andito rin po ako. Opo, nandito rin siya. Dapat i-interview natin siya. Pero ngayon, masaya po kami na nag-i-improve na po yung ating Malaki na condition. po, malaking tulong po sa amin. At saka meron po tayong mga binibigay na yung mga PT po natin dito, may exercise po na binibigay sa inyo. Ano po ba, nagagawa niyo naman po ba? Nagagawa ko naman po lahat. Ayun, maganda po Nag-improve na. Opo, mabilis na makabalik ulit sa dati. Maraming salamat po at masaya po kami na nakabisita po kayo dito at buti malapit Salamat. lang po kayo dito sa Brothers. ating clinic. Maraming salamat, Sir Jaime. Maraming salamat. Ngayon naman, kausapin po natin. Sige po, perem na po ako ng mic. Kausapin natin ang ating pong physical therapist dito sa ating clinic, si Alma Aquinos. Alma, ano po ba yung naging condition po ni Sir Jaime? Na-stroke po si Brad. Nagkaroon po ng bara sa kanyang brain. So, nag-cause po ng weakness sa isang part ng kanyang katawan. But sa mga ganong cases po, kasi baka iniisip nga po ng mga kasambahay natin, stroke naman yan. Kumbaga sa ugat naman, paano nakaka-apekto? Ba't po kailangan magpa-PT pa? Ay hindi, napaka-importante po ng PT kasi tinuturuan, kasi ang affectation is sa brain. So tinuturuan po natin na mag-function uli yung brain, na magawa niya po ulit yung mga activities na pwede pa niyang magawa after ng stroke. Sa mga ganong cases po, gaano katagal po ba bago bumalik ulit sa kumbaga 100% or kaya naman po ba ibalik sa 100% ulit yung function ng mga ng hina na limbs? Yung ganun pong kaso is depende po sa severity ng stroke. Ay, okay. Meron po tayong mga mild o Ayun yung nga. mga tinatawag ng TIA, mga 24 hours yan nagkakaroon ng paralysis. Tapos eventually nare-regain ulit din yung Okay. function. Then may mga mild, may moderate, may severe po. So, importante po pala na ma-assess kagad natin na na-stroke na tayo kasi kumbaga time sensitive po yung mga gantong klaseng scenario, no? Opo, napaka-importante po na ma-admit po kagad sa ospital yan. At saka depende po sa type of stroke. Kung may pumutok o merong nagbara, Ay, depende okay. po sa Opo. treatment sa ospital po. After that po, pag naging stable na po yung pasyente, doon na po kami papasok mga PT. Nabasa niyo po ba yung yung diagnosis kay Sir Jaime? Medyo meron pang konting yung diagnosis niya, infarction po. May mga maliit po. Maliit po na bara sa mga small vessels po. Okay. Sa ganito naman po, tingin nyo gaano katagal pa po ang kailangan na physical therapy para po kumbaga? Tatay Opo. po? Ay, napakaganda nga po nung yung prognosis ni tatay. No? Kaya lang po ang pinakaiiwasan po natin sa kanya is yung lagi naman po namin sinasabi sa mga pasyente natin na wag uling mai-stroke. Iwasan na yung lahat ng mga bawal, iwasan na po. No, alam naman na nila yun. Tapos Yes. yung pong yung laging imo-monitor po yung BP, lagi pong magpakonsulta sa doktor. Wag po kagad i-stop yung mga gamot. Kailangan po ng merong muna Tuloy ng pa rin doktor. po Opo. yung Approval ng medication. mga doktor. At maganda nga po dito sa ating clinic, bukod sa ating physical therapist kasi meron po tayong mga medical doctors po dito na pwedeng mag-check up po sa inyo at sila magre-reseta kung sakaling kailangan nyo po ng gamot at sila rin po magre-refer sa ating pong mga physical therapist kung kailangan nyo po. Kaya mga kasambahay, punta na po kayo dito sa ating clinic. Maraming salamat po, Ms. Alma Aquino, ang ating physical therapist. Ngayon naman, kumustahin natin ang ating MCGI Diagnostics Center mula kay Sis Cancan Villaruz. Sis Cancan, kumusta po dyan? Yes, good morning, Brother Joshua. Good morning po sa ating mga kasambahay. At tayo live na live dito sa MCGI. Alit, Pampanga. At sa tulong at tawa po ng Diyos, ayan, masayang umaga po ang bati po namin sa inyong lahat dahil minsan pa tayo po ay makapagbigay po ng libreng serbisyo.
ating registration ay nagpasimula po ng alas 5 ng umaga at ito naman po ay magtatapos ng alas 9 ng umaga. Kaya sa ating mga kababayan na nanonood po sa umagang ito, ayan, naanyayahan po namin kayong pumarito na po, lalo na po sa mga may karamdaman at mga may kailangan pong ipa-check up po. Dahil dito po sa MCGI Diagnostic Center, libre po ang lahat po ng ating check up, lahat din po ng gamot ay ma-avail natin ng libre at hindi po pahuhuli dahil meron pa po kayong libreng almusal at tanghalian. Kung anong oras man po kayo abutin, ay kayo po ay paglilingkuran. At gaya ng regular po nating isinasagawa, ang ating first step po ay sa registration at susundan po yan ng vital signs and oxygen level. Check po lahat. At last po dyan ay sa ating waiting area. At para naman po sa mga services offered, kung saan po kayo dadalhin, kung ano po yung inyo pong ipapa-check up. Available po ngayong araw na to ang medical adult consultation. Meron din po tayong pediatric consultation, dental services, check-up, extraction and dentures, optical services for eye examination with free reading glasses, ophthalmology consultation. At para naman po sa ibang serbisyo ay meron po tayong X-ray, ECG, laboratory for blood chemistry, and by schedule po yan. At physical therapy, ganun din po ang legal consultation. Ayan, marami pong libreng serbisyong handog po sa inyo ng ating pong MCGI Diagnostic Center dito po sa Apalit, Pampanga. At sa umaga pong ito, ayan, ating kukumustahin ng isa po sa ating pong kababayan na maagang-maagang gumising para po tayo po ay masamahan at makapag-avail ng mga services. Good morning po, Nanay Baby. Good morning. Ayan, good morning, Good morning din po. Kumusta naman po ang gising nyo? Sige po. Ayos naman po. Ayos naman po. Ano po ba yung ipapacheck up nyo po ngayong umaga? Yung dati kong sakit sa sugar, saka Opo. sa high blood. Ayun. Saka yung nagkaroon din ako ng sa atay. Oh. Nung ako'y napunta dito sa MCGI, Opo. hindi ko alam to. May binibili lang akong gamot dito sa may butika. Opo. Meron ako nakasama na isang babae na sabi niya, meron ditong pre na blood test. Blood chemistry, Blood chem. opo. Sabi niya, ay, yun nga ang gusto ko kasi blood chem ko rin, sabi kong ganyan. Hinanap ko ngayon tong MCGI. Ayan, natagpuan ko naman. Okay naman dahil nagtanong ako doon sa security na ang sabi niya, kailangan pupunta ka rito araw ng Friday, Apo. alas 4 ng umaga para maraming doktor kasi noon. Kasi nung nagpunta ako rito, siguro araw ng Martes. Opo. Ngayon, ayun ang mga... Yun ang pasimula ng yun ang inyong pasimula. pagpapacheck up. Pero sa ngayon, Apo. bali, na ako, 1 taon at kalahati na ako dito sa MCGI na nagpapagamot. Regular na. Regular na. Opo. Ay, kumusta naman po ang inyong kalusugan ngayon? Kumusta naman po ang tuloy-tuloy niyong pagpapacheck up? Okay naman po. Dahil nga dito po ako nagpatuloy. Opo. Na nanggaling ako sa Premier. Bali, nung natagpuan ko to, dito na ako nagpatuloy hanggang sa ngayon. Ayun, salamat naman po. Pati yung aking pistiso na naging pre dito, Apo. mga pagkain, okay naman, hanggang tanghalian. Ayan. Maganda, maayos. Tsaka marami rin ako na sama na nadinig ko kasi dito, sabi sa ipamahagi namin yung aming naranasan. Yes, Ayun. tama po yun. Kaya doon sa lugar namin, talagang marami akong nasama dito. Na tulungan, dito sa MCGI, napakaganda. At dito, wala kang babayaran kahit Opo. tusing. Kahit 5, wala kang babayaran dito. Ayun, tama po yan, Nanay Baby. At salamat din po at naibahagi ninyo po sa inyong mga kakilala. Dahil yung na-experience nyo dito ay talaga namang... Talaga napakaganda. Ayun, salamat po. Napakasarap. Napakasarap. At hangad namin na kayo po ay tuloy-tuloy ang inyong pag-ayos po ng inyong pakiramdam. Dahil regular po kayo nagpapa-blood chem.
Ayun Siguro po. nasa 5 beses, 4 na beses na ako Opo. nagpapa-blood chem. 3 months. Every 3 months. nandito Ayan, ako. dapat talaga lagi nyo Oo. na-check yan. Tapos yung mister ko naman, ayun, pa-check up ko rin dahil nga meron siya sa puso. Ganon. Opo. Kasama niyo po ba siya ngayon? Ayun. nandyan. Salamat naman po sa Diyos. Saka yung At- anak ko, nandyan din. Opo. Sinama ko na rin. Ayun, buong pamilya na. Ayun, salamat po, Nanay buong Baby. pamilya dahil yung ibang anak ko hindi ko pa naisama. Mm. Marami silang mga obligasyon. Opo, pero opo. pagka siguro may nararamdaman sila, masasama ko dito. Opo, welcome na welcome po silang pumunta welcome po. dito. Opo. Sige po, baka may gusto po kayo mga anyayahan sa ating mga kababayan o kabarangay. Sa inyo pong mga kababayan o kamag-anak, kung gusto po ninyong magpa-check up dito sa MCGI, magpagbunot ng ipin, blood chem, inaanyahan po kayo dito sa MCGI para maranasan din nyo yung naranasan ko. Ganon. Napakaganda po, hindi ho kayo gagastos, libre po ang mga gamot, libre ang pagkain, basta't pamasahe lang po ang ating iintindihin. Ayan, salamat sa Diyos, Nanay. At ayan, narinig po natin mula kay Nanay Baby. Ayan, baby po. Ano po, 70 years old. Malakas pa si Nanay. At salamat sa Diyos sa pagbahagi ninyo ng inyong experience. Ano po. At ayan po mga kababayan, tayo po ay bukas mula Lunes hanggang Huwebes. Ang ating registration ay 10 a.m. to 12 noon. And every Friday po, 5 a.m. to 9 a.m. ang ating registration. Kaya welcome po kayong pumunta po dito para po makapag-avail ng ating mga libreng serbisyo. At yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center, Palit, Pampanga. Balik po sa inyo dyan, Brother Joshua. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat si Scancan Villaruz live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito pong ating clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po itong alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kasambahay po natin na ngayon lang nagising, pwede pa po kayong humabol para magpalista. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng serbisyo dito sa ating clinic. Kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya. Sa atin namang good news, magandang balita para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS. Nakatakdang magkaroon ng dagdag na pensyon at bagong microloan program bilang bahagi ng pinalawak na benepisyo ng SSS. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin. Inilatag ng SSS sa mga bago nilang programa matapos makapagtala ng record high na net income na 142.9 billion pesos at kabuuang assets na umabot sa 1.2 trillion pesos. Dahil sa malakas na financial performance, nakatakdang magpatupad ng karagdagang pension adjustments ang ahensya. Makakatanggap ng 10% na taunang dagdag sa retirement at disability pensioners habang 5% naman para sa death at survivor pensioners na nakatakdang ipatupad sa September 2027. Kasabay nito, inilunsad ng SSS ang microloan program na magbibigay ng mas madaling access sa maliit na pautang para sa mga miyembro. Maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng halagang 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos na may flexible payment terms mula 15 to 90 days at may 8% interest kada taon. Tiniyak ng pamunuan ng SSS na ang magandang kalagayang pinansyal ng ahensya ay magbibigay daan sa mas maraming benepisyo at mas mahusay na serbisyo para sa kanilang mga miyembro at pensioners. Grace Casin, at ito ang good news.
Magandang balita naman para sa mga magsasaka at mangingisda. Nakahanda na ang pamahalaan na magbigay ng fuel subsidy upang matulungan silang makayanan ang posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alamin natin ang detalye sa Good News ni JP Nunez. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang 100 milyong pisong fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng hakbang na ito na mabawasan ang epekto ng inaasahang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Isinasaalang-alang ng ahensya ang posibleng epekto ng tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng paggalaw sa pandaigdigang presyo ng langis. Handa na rin ang pondo para sa nasabing programa at naiproseso na ito ng ahensya upang agad na maipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa sandaling ipatupad ang subsidy. Sa pamamagitan ng fuel subsidy, inaasahang mabibigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka at mangingisda upang maipagpatuloy ang kanilang produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa bansa. JP Nunez, at ito ang Good News! At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Ngayon naman, kumustahin natin ang MCGI libreng sakay sa Bataan. Naroon si Brother Mel Aquino. Good morning po, Brother Mel. Yes, good morning Kuya, and good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay all over the world. Good morning Brother Joshua sa ating mga kasama po dyan sa studio, at salamat po sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon na tayo po ay muling naglilingkod sa ating mga kababayan, partikular sa mga estudyante dito po sa Bataan National High School. Brother Joshua, ngayon po ay pabiyahe tayo ng ating pang-apat na biyahe kung saan tayo po ay nakaka 164 na po na mga estudyante na ating napaglilingkuran. At syempre, bago sila umakyat dito sa ating libreng sakay bus, hindi naman tayo papayag na hindi po natin sila mabibigyan ng kanila pong pinambabaon na rin po. Na nandyan po yung ating mga biscuits, at saka yung ating mga bottled water na binabaon ng ating mga estudyante. At yan ay handog sa atin ng ating mga kapatid sa MCGI Morong Chapter. Yan, salamat sa Diyos dahil ngayon po ay babiyahin natin yung pang-apat nating biyahe para doon sa mga papasok po ng pang-alas 7. At mamaya po, Joshua, babalik tayo ng bandang alas 11 po para naman sunduin yung mga inihatid natin ngayong umaga. At mamaya po ay susunduin din natin yung mga papasok po ng pang-alas 12 para doon sa mga estudyante na nakaschedule naman sa panghapon. At loobin po ng Diyos, yung pong bilang ng ating mga estudyante na napaglilingkuran natin ngayon ay madadagdagan po yan dahil tayo po ay naglilingkod sa kanila from Monday to Friday. At loobin ng Diyos, Brother Joshua, pabalik tayo sa Monday para po tayo ay muling magbigay serbisyo doon sa ating mga estudyante. At actually, hindi lamang po weekdays tayo nakakapagbigay serbisyo dahil meron pa pong ilang mga request yung ating mga teachers po dito sa Bataan National High School kung saan ay nagkakaroon po ng extra activities yung ating mga estudyante dahil doon sa kanilang mga hinahabol po na mga lessons po, and then napagsisilbihan din natin sila sa pamamagitan po ng mga request nila kung minsan po ay ginagawa po yan kapag weekends. Yan, at yan po ay tuloy-tuloy na ginagawa po ng ating MCGI libreng sakay bus. At ngayon po ay kasama natin yung ating mga kapatid sa MCGI Morong Chapter. Bago po kami magtapos ay may pagbati po kami. Sige po, ready? And 3, 2, 1, go! Mula po sa MCGI Morong Chapter, kami po ay bumabati ng Good Morning Kuya! Yan po yung ating mga kapatid sa MCGI Morong Chapter. Nakasama po natin na nagbibigay serbisyo halos araw-araw po dito sa Bataan. At ngayon po ay siyempre, lagi namin sasabihin sa MCGI po, ang paggawa ng mabuti ay hindi isang opsyon kung hindi ito po ay obligasyon. At ang MCGI po ay laging nakahanda sa paggawa ng mabuti. Yan muna po ang update natin mula po dito sa ating libre sakay bus. Balik po sa inyo sa studio.
Maraming salamat, Brother Mel Aquino, at sa ating mga MCGI volunteers galing sa Morong Chapter. Live sa Balanga, Bataan. Yes, that's right. At ngayon naman, humingi tayo ng update sa isinasagawang public service ng MCGI Youth. Ano kayang lugar ang kanilang napili para serbisyohan ngayong araw? Alamin natin kay Sis Geraldine Aventura. Good morning po, Sis Geraldine. Hi. Basta Diyos. Ng Ansuno Youth Iliga Province ay kasalukuyang sinagawa ngayon ang Coastal Clean Up Drive. Isa pa sa mga problema kinakaharap ng barangay ay ang maraming basura nakakalat sa tabi ng dagat. Sanhi ito na hindi maayos na pagtatapon ng basura at walang bakanteng lugar kapag iimbakan ng mga basura sa kanilang barangay. Dahil dito nagdudulot ito ng hindi maayos na pagtatapon ng basura at nagkakaroon ng pagkasira sa marine ecosystem. Kaya naman, narito si Barangay Captain Emmanuel Bayuna, ating bigyang panayam sa Barangay Rizal Palapala 1, Iloilo City. Kap, gaano kahalaga ang pagsagawa ng Coastal Cleanup Drive dito sa inyong lugar? Magandang umaga po sa lahat. Ito po ay nagbibigay halaga sa lahat. Hindi lamang po sa aming mga barangay official. Ito po ay nagbibigay ng pansin at tulong sa buong nasasakupan ng aming pinakamamahal na barangay ni Palapala 1. Kasama na po dito namin ang aming mga kapit-barangay, ang Rizal Palapala 2 at Rizal Palapala at ang Barangay Rizal Estanzuela. Dahil po sa programa at implementasyon na ito, nabigyan po pansin at halaga kung gaano kamahal natin ang ating kalikasan na ito po'y gawa rin ng ating mahal ng pupong may kapal. Dahil po sa programang ito, napalinis at nabigyan ng pansin at nabigyan po ng aral ang bawat mamamayan at bawat tao na dapat po nating linisin ang ating kapaligiran, lalong-lalo na po ang ating karagatan. Salamat po sa Diyos, Kap. At maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na maimbitahan at mapulakan mo kami sa aming imbitasyon dito sa pagsagawa ng MCGI Youth Community Service. Marami pong salamat sa MCGI Youth, sa MCGI Cares at sa lahat po na bubuo ng programang ito. Salamat sa pag-ibig, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Kap. At salamat sa pagkakataon na makasagawa ng community service dito sa kanilang barangay. Bukod naman dito ay nagbahagi or namahagi ang mga MCGI Youth ng libreng almusal dito sa mga residente ng barangay. At ngayon, tunghayan naman natin ang iba't ibang klaseng community service na isinagawa ng MCGI Youth sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Panoorin po natin ito. Ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang uri ng mga hayop at mga halaman. Mahigit sa 6,000 ang mga uri ng halaman ang endemic na nakikita lamang sa ating bansa. Malaking tulong ito sa pagpapababa ng temperatura, lalo na sa pagbilis ng epekto ng climate change at global warming. Kaya lang, ang mga tuyong dahon na kumakalat kapag nabasa ng ulan, hindi lang nagpapadumi sa ating mga daan, kundi nagpapadulas din dito na maaaring maging sanhi ng mga aksidente. Nakababara din ang mga dahon sa mga drainage ng tubig na maaaring maging dahilan ng mga pagbaha, lalo na kapag umuulan. Sa maruruming lugar din naninirahan ang mga hayop na maaaring pagmulan ng sakit gaya ng lamok na nagdadala ng dengue. Kaya ang MCGI Youth ay tumungo sa Barangay Maimpis sa Pampanga, sa Barangay Santa Maria sa Santo Tomas, Batangas, at sa Barangay Matula-Tula sa Oriental Mindoro para tumulong sa pagkalap ng mga basura at mga halaman sa ating mga tabing kalsada. Bukod sa paglilinis, naghandog rin ang ating mga kabataan ng mainit na almusal at libreng gupit
libreng blood sugar test, uric test, at pagkuha ng vital signs sa Batangas. Masaya po kami dahil nakaganap po kami sa maliit na bagay dito sa community service kasama po ang mga kasamang kabataan. Nagagalak po yung kalooban, sobrang saya po sa pakiramdam. Parang kapag nakibahagi ka po dito, ito na lang po yung nagmamatter eh. Bawat hagod ng walis, puntos ko to, pamasahe ko to, papunta sa langit. Mula sa maliliit na binhi ng ating mabubuting gawa, basta tuloy-tuloy at ginagawang may ligaya. Lumalaki at dumarami ang mabuting na imubunga sa ating mga kapwa at maging sa ating kapaligiran. Gaya rin ng sari-saring puno sa ating bansa. MCGI Community Service. God be your Lord. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Salamat po sa Diyos, kaya naman sa bawat mabuting paggawa, isang ngiti ang makikita sa ating mga kapwa at magsisilbing inspirasyon sa bawat isa. Kaya naman mula dito sa Iloilo Province, live dito sa Barangay Rizal, Palapala, Iloilo City, ay may sabayang pagbati. MCGI Cares! MCGI Shines! Pag-ibig! Back to you po, Cecilio. Yon, maraming salamat po, Sis Jeroline Aventura at sa ating mga kasama dyan, no, na MCGI Youth live sa Iloilo City. Salamat sa Diyos, mga kasama. At syempre po, mga kasangbahay, ang atin pong Mobile Dental and Optical Clinic naman po, ngayong araw po, March 6, 2026, umiikot po ang mga units natin. Ito po ang unit number 1, nasa National Highway, Purok 5, Barangay Mangandingay, Cabarog, Guis, Quirino. Ang unit number 2 po ay nasa number 416, Purok, Dalampasigan, Barangay Angeles, Atimonan, Quezon. Ang unit number 3 po ay nasa Purok, Maligaya, Barangay Carpenter Hill, Coronadal City, South Cotabato. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Poblacion, Bacon District, Sorsogon City, Sorsogon. At ang unit number 5 po ay nasa Barangay Poblacion, Covered Court, Impasugong, Bukidnon. At ang unit number 6 ay nasa Barangay Libuton, Borongan City, Eastern Samar. Kaya sa mga kasambahay po natin na malapit sa area na yan, punta na po kayo at libre ang ating mga serbisyo. At ngayon, delikado at nakakamatay ang rabies kapag hindi agad naagapan. Kaya para malaman kung anong mga sintomas na dapat bantayan at ang tamang paunang lunas, panoorin natin ito. Rabies. Isang viral disease na maaaring maipasa mula sa hayop papunta sa tao na nakakaapekto sa ating central nervous system o ang bahagi ng ating utak at spinal cord. Naipapasa ito sa pamamagitan ng laway ng infected na hayop, kadalasan ay sa kagat o kalmot nito o kung minsan naman ay sa direct contact sa mucosa, gaya ng sa mata, bibig o open wound. Ang mga hayop lamang sa grupo ng mammals ang maaaring maapektuhan ng rabies, kabilang na ang mga tao. Karaniwan sa mga nagtataglay ng rabies ay mga wild na hayop, gaya ng paniki, raccoon, at fox. Ngunit maging ang mga alagang hayop, gaya ng aso at pusa, ay pwede ring magtaglay nito. Sakaling maranasan ng potensyal na exposure sa rabies, kinakailangan ng angkop na medical care. Dahil kung hindi itong maagapan, maaari itong maging sanhi ng sakit sa utak o di kaya'y mauwi sa kamatayan. Ngunit huwag mabahala dahil ang pagkakaroon ng rabies ay maaaring maiwasan. Ano ang mga paraan upang maiwasan ito? Sakaling kayo ay makagat, makalmot o magkaroon ng direct contact sa hayop na posibleng may taglay na rabies,
Hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at umaagos na tubig sa loob ng 15 minuto at i-disinfect ito. Huwag tatakpan ang sugat ng dressing o bandage. Kumonsulta agad sa medical professional upang ma-assess ang inyong kalagayan. Depende sa kalagayan ng pasyente, maaari itong sumailalim sa series ng vaccinations bilang treatment. Kung maaari, i-confine ang nangagat o nangalmot na hayop upang maobserbahan ito. At upang maagapan ang pagkakaroon ng rabies, bago pa man magkaroon ng potensyal na exposure sa rabid animal, pabakunahan kontra rabies ang inyong alagang hayop. Maaari rin tayong magpaturok ng anti-rabies shots o rabies vaccine. Iwasang makisalamuha sa mga hayop, lalo na ang may kakaibang behavior. Iwasan ding humawak sa mga patay na hayop. Yun, sana nakapag-take note po kayo mga kasangbahay. At ngayon naman, alam ko pong paboritong kakanin ng marami ang suman na talaga pong hinahanap-hanap sa meriendahan. Kaya ngayong araw, isinasagawa po ang Suman Making Seminar para po sa mga kababayan natin sa Sala, Cabuyao City bilang panimula ng kanilang pagkakakitaan. Maki-update po tayo doon mula kay Sis Evelyn Concepcion. Good morning po, Sis Evelyn! Good morning, Kuya, at good morning po sa ating mga host at sa ating mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Tanglao, Cabuyao City, Laguna upang magdaos ng livelihood seminar sa paggawa ng suman. Ayan, sa kasalukuyan po kasama po natin ang ating mga kasambahay upang ituro po ang paggawa ng step-by-step na paggawa ng suman at kung paano nila to pwede gawing negosyo upang sa kanilang source of income. At ayan, kasama po natin ngayong umagang ating resource speaker na si Ma'am Tess Botalon. Ayan, salamat po sa Diyos. Magandang umaga. Good morning po, Ma'am Tess. Baka gusto niyo pong bumati sa ating mga kasambahay. Ayun, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at sa atin pong mga kasama po dito sa Sala Cabuyao na nakikinig po ng ating livelihood program sa paggawa po ng suman. Ayun po. Sana po ay isa po kayo sa makakuha ng ating pagtuturo. Sana makagawa din po kayo ng inyong negosyo. Maumpisahan din po ninyo. Yan. Ayan, sa kasulukuyan po, nag-start na po si Ma'am Tess ng pagluluto ng suman. Ay, Ma'am Tess, may tanong ko rin po pala, paano niyo po natutunan ng paggawa ng suman at gaano na po kayo katagal gumagawa po nito? Ayun. Natutunan ko po yung paggawa ng suman sa nanay ko po kasi yun din po yung isa sa inano namin. Ayan. Ayun. Natutunan ko po yung paggawa ng suman sa aking nanay. Dahil isa po din yung suman, yung paggawa ng suman sa ikinabuhay po naming mag-ana ng aming pamilya. Kaya nakatulong din po ito sa amin. Tapos, siguro po nasa 20 years na din po akong nagagawa ng suman. 15 to 20 years. Ganun po katagal. Ayan, Ma'am Tess. Sa nakikita po natin ngayon, meron po tayong mga basic ingredients tulad ng yog, asukal, asin. Napakatagal na rin po pala kayong gumagawa ng suman, no? Bali, marami po tayong klase ng suman. Meron po tayong sumang ibo, sumang malagkit, dahon ng suman na kamote. Ano po bang klase ng suman ang niluluto niyo po ngayon? Ang ituturo po natin ngayon na lulutuin ay sumang malagkit po. Ayan, sige po. Salamat po sa Diyos. At sa atin naman pong mga kasamang kasambahay, ano po ang masasabi niyo sa kanila kung sakaling magsisimula po sila ng kanilang pagnanegosyo po ng suman? Ayun. Bali, madali lang naman po siyang gawin mga kababayan. Katulad po ng tinuro ko sa inyo kanina, madali lang po. Siguro ang magiging struggle lang po sa inyo, yung pagbabalot. Sa una, yung pagbalot po niya, mahirap po kasi siyang balutin pagka mag-uumpisa pa lang kayo. Pero pagka nakasanayan nyo na po siyang gawin, yung 6 na kilo nga po, 1 oras ko lang ginagawa. Pero pagka siguro matagal na, ay pagbago kayo, matagal po gawin yung 6 na kilo, baka abutin kayo ng kalahating araw, ganon. Ayun. Ganyan lang po. Pero sana po makatulong po itong yung paggawa ng suman sa inyo. Ayan, salamat po.
Ayan, salamat po sa Diyos, Ma'am Tess. Ngayon naman po mga kasambay ay kasama po natin ang isa sa ating po mga participant dito po sa ating livelihood seminar na si Ate Delia Chan. Good morning po Ate Delia. Magandang umaga din po. Ayan, meron na po ba kayong idea sa paggawa ng suman? So far, ang idea ko lang dito, hindi pa naman ako usually talaga nakapagluto. Ang idea ko lang dito, kasi yung mother-in-law ko from Cebu, yan ang kanyang business, pagtitindan ng suman. Ayan, kamusta naman po ang experience po natin dito sa livelihood seminar? As of now, dahil napakita sa amin ni Ma'am Tess, the way na paano pagluto ng suman. So far, marami na rin po kaming parang na pumasok sa isip namin. Ang mangyayari po, para magkakaroon kami ng magandang privilege, para magkaroon ng bagong source of income, at saka isang bagay na makakatulong sa pamilya namin. Yes naman po. Ayan, tulad nga po ng sabi po kanina ni Ma'am Tess, no, pwede po itong makatulong sa ating pong mga asawa o pamilya para din po sa araw-araw po nating pagkakakitaan. Paano naman po makatulong itong seminar po sa inyo pong opinion, ma'am? Sa aking opinion, ang malaking maitutulong nito, yun nga, unang-una magkakaroon kami ng extra income dahil ito ang magiging source of income namin. Nagkaroon din kami ng privilege kung paano gawin at kung paano ang mga procedure. At lalo-lalo na sa lahat, ang malaking naitulong nito sa amin, yung livelihood seminar na binigay na to, upang magkaroon kami ng idea how to earn money, how to make a business in a small amount, tapos magiging malaking capital. At the same time, magkakaroon pa kami ng extension aside from suman, dahil sa capital na natutunan at naturuan sa amin, magkakaroon pa kami ng extra business na pwede naming ilagay. Yes naman po. Ayan. Kung sakali po bang magsisimula po kayo ng business, may naisip na po ba kayo? Kanino nyo po ito i-aalok? Kasi ngayon, bali on-call researcher ako from the other network. No need to mention na siguro. No? Pero siguro yung magiging business na to, pag natutunan ko to, pwede ko siyang angkatin at dalhin doon. O yung mga employees doon, pwede ko nang alukin at the same time. Po. Ayan, maraming salamat po, Ate Delia. Thank you very much din. Thank you so much po. At bukod nga po sa pagtuturo sa ating mga participants at ang mga steps and procedure po natin, kung paano gawin ang suman, ay magkakaroon din po tayo ng granting kung saan 10 po dito ang magkakaroon ng starter kits. Ayan, excited po ba kayo? Ayan. Kung saan 10 nga po ang bibigyan po ng ating starter kits at may mga basic ingredients kung makikita nyo po sa aking likuran. Ayan, may 3 kilong malagkit, asin, asukal at nyog po. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan. Mula po rito sa Sitio Tanglao, Cabuyao, Laguna, ay nais po naming bumati in 3, 2, 1. We are MCGI Youth! MCGI Cares! MCGI Shines! Good morning, Kuya! Pag-ibig! Ayan, maraming salamat po sa Diyos at balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Sis Evelyn Concepcion, live sa Sala, Cabuyao City. Mga kasambahay, karaniwan na kapag nagpapalitan ng klima ay nauuso rin ang ubo at sipon. Kaya alamin natin ang mga safety tip para maiwasang mahawa o makahawa ng sakit. Maaari naman pong maiwasang mahawa ng mga sakit na kumakalat ngayon. Kaya naman narito ang inyong mga dapat gawin. Common sa mga ganitong panahon na tayo ay magkaroon ng mga ubo at sipon. If in case na tayo ay nakaroon o naka-acquire tayo ng mga ganitong klase ng sakit, so ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin upang tayo naman ay hindi na makahawa sa iba? So unang-una, pagka tayo ay uubo, takpan natin yung atin pong bibig. Gamit po ang panyo, tissue, or towel, or yung mismong damit natin kung talagang walang available. Iwasan natin na uubo tayo gamit yung atin pong mga kamay dahil ang tendency is pag hindi tayo nakapag-sanitize ay maghahawak tayo sa kung saan-saan, so mas lalong kakalat yung virus. Kaya gumamit tayo ng tissue
or ng iba pang mga devices na pwedeng makapigil sa pagkalat ng sakit. At yung mga ginamit natin na pang-barrier ay hindi rin po siya basta-basta itinatapon lang basta-basta. So meron din pong proper disposal dun sa mga ginamit natin. So ang isa sa pinaka-the best po dyan is ibabalot natin sa plastic at tsaka natin siya itatapon sa basurahan. Iwasan din po natin na ma-expose yung ibang tao doon sa mga pinaggamitan po natin katulad ng tissue, ng towel, or yung damit po natin. Since napag-uusapan na yung pagsinga, so paano ba yung tamang paraan ng pagsinga? So kung talaga pong brado yung atin pong ilong, ay wag po nating pipilitin na suminga. Bakit po? Dahil po kapag pinipilit natin po na suminga, nagkakaroon po tayo ng pressure sa ating pong ulo na pwede pong mauwi sa pagsakit po nito or pwede din po magkaroon to na epekto sa ating pong mga mata. At pwede din po na bumasgas doon sa lining na ating pong mga ilong na maaari pong mauwi sa pagdurugo po nito. Kung tayo ay nakaka-experience ng tinatawag natin na runny nose or talagang tumutulo yung sipon natin, so kapag tayo po ay sisinga, so wag po na masyadong malakas. Wag nating bibiglain yung pagsinga dahil po maaaring magkaroon ng damage dun po sa lining ng ating ilong na maaaring po mag-cause ng pagdurugo nito. At ganun din, kung sisinga tayo is one nostril at a time. Ibig sabihin po, yung sa ilong po natin, hindi po natin siya pagsasabayin. So ano pa po yung mga bagay na dapat natin gawin upang maiwasan natin yung lalong pagkalat ng sakit? Iwasan po natin na tayo ay maghawak kung saan-saan sa ating pong tahanan. Dahil po yung mga bakterya, yung mga germs, yung mga viruses na nasa ating pong mga kamay ay maaari po ito na dumikit dun sa hinawakan bagay po natin. At pagka iyon ay hinawakan naman po ng iba at inilagay niya sa kanyang pong muka, so nakapag-spread na po tayo ng sakit. Isa pa din po sa pinapayo natin kapag tayo ay may sakit, ay mag-stay at home po tayo. Nang sa gayon ay bumaba yung chances na magkakaroon ng exposure sa atin yung ibang tao, mas less yung chances na pag-spread ng sakit. Linisin din po natin or i-disinfect natin regularly yung mga bagay o yung mga surfaces na ating pong nahawakan na may posibilidad na nakapag-iwan po tayo ng mga bakterya po doon, germs and viruses. Katulad ng mga cellphones, ng mga doorknobs natin sa ating pong mga bahay. Kapag tayo naman po ay lalabas at talaga meron po tayong importante na kailangan gawin or magkakaroon tayo ng interaction sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kakilala, or sa mga tao, tayo po ay makikisalamuha. Para po maiwasan yung lalong pagkalat ng sakit, dapat tayo po ay magsuot ng face mask. Hanggat maaari, pagka tayo ay makikipag-usap, ay lumayo po tayo sa kanila. I-observe po natin yung tinatawag po natin na physical distancing. Sa panahon na may sakit tayo, so mababa po talaga yung ating pong immune system. So napaka-importante na mapalakas po natin ito nang sa gayon ay makarecover po yung ating katawan. Paano po natin palalakasin yung ating pong immune system? So unang-una, get enough of sleep. So hanggat maaari, ay wag po muna tayong gumawa ng mga unnecessary na mga physical activities. So stay at home, take a rest, then iwasan po yung pagpupuyat dahil po ang pagpupuyat ay lalong nakabababa ng ating pong mga immune system. So makakatulong din po para ma-boost ang ating pong immune system yung pag-inom po ng mga fluids. So aside po doon sa juice at saka of course sa tubig, so makakatulong din po yung mga electrolyte beverages. Malaking tulong din yung pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C. So katulad ng mga dalandan, yung orange, mga strawberries, yung mga suha. So kung ano yung mga prutas na in demand ngayon at meron at marami, so yun po yung i-take po natin. Kasi po ang vitamin C ay nakakatulong po sa pag-repair ng ating pong katawan at mapalakas po ang ating pong immune system. Mag-consult din tayo sa ating mga doctors para sa kung anong vitamins ang dapat nating inumin para din sa proper dosage at kung anong uri ng vitamins yung ating pong iinumin. Kapag ka po tumatagal na yung ating ubo at sipon at nakikita po ninyo at nararamdaman ninyo
na hindi po siya gumagaling or hindi po nagbabago yung inyong pakiramdam or hindi po umiigi yung inyong pong pakiramdam, ay much better po tayo ay kumonsulta sa ating pong mga doktor for further evaluation and prescription po ng medication. Wag po tayo na magse-self-medicate or ibig sabihin, basta na lang po tayo iinom ng gamot without seeing a doctor and without prescription ng doktor. Yan po ang ilang lifesaver tips para sa ating mga kasambahay. Ngayon naman, makibalita tayo kay Broski Ian Miranda na nasa Dental Services area. Broski Ian, kumusta dyan? Good morning, Broski Joshua. At eto, nandito tayo ulit sa Dental Services area. No? At may kakamusta lang tayong pasyente na kakagaling lang sa denture room. Ayan, kausapin natin si Mami Norma. Good morning po, Mami. Yan, dito po tayo. Mami, galing po sa denture room. Ano po bang nangyari sa denture room? Na-claim nyo na po ba yung dentures po ninyo? Opo. Na-claim nyo na po. Pwede po ba namin makita? Pakita po natin sa camera yung denture po ninyo. Smile lang po kayo, smile. Ayun. Okay naman po. So far, ang dentures po ninyo. Komportable naman po. Ayun, malaman lang po namin ilang punta po kayo dito sa po natin, MCGI Clinic para magpa-check up po. 3 beses. Nakatatlong beses po kayo. At bukod po dun sa dentures po natin, nakapag-avail pa po kayo ng iba pang mga services. Yes po. Opo, dito rin po ba kayo nagpabunot ng ngipin? Opo. Opo. Sa mga services po natin dito, meron po ba tayong binayaran? Wala po. Wala po tayong binayaran. Yung mga gamot po ba natin na ibinigay po sa inyo ng mga dentist, ng mga po natin dito, siningil po ba tayo? Hindi po. Wala po. Libre lang. Libre naman po. Yung mga po natin, ngayon po ba nakapag-breakfast na po kayo, nakapag-almusal na? Opo. Okay naman na po. So far po, yung services natin dito, kamusta naman po? Okay naman po kayo? Okay naman po. Okay naman po. Makakabalik po tayo dito kung saaling mangailangan po tayo ng mga medical services pa, dental, okay naman po. Ayun. At least, approve po sa inyo, no, Mami Norma. At sana po makapag-invite pa po kayo ng inyo pong mga pwedeng isama pa dito dahil libre lang po ang ating check-up, ang ating mga gamot. At ayun po. Ayun po. Salamat po sa Diyos kay Mami Norma at makapagpahinga na si Mami Norma. At yun lang ang kaunting update natin dito sa ating Dental Services area. Ngayon naman, puntahan natin si Tini na nasa pharmacy. Good morning, Tini! Good morning, Broski! Dito naman sa ating pharmacy, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng ating mga kasamang volunteers dito sa Members Church of God International sa ating pong mga kasambahay. And maibalita ko lang na as of 7:30 a.m. meron na pong 210 na mga registered patients dito sa ating MCGI Clinic. Ang ating pong medical adults ay may 88, sa pedia ay may 9, optical with 27, Opta with 19, dental with 52, at ang atin pong dentures o kukuha ng kanilang mga postikso ay may 5. May 1 oras pa po tayo mga kasambahay bago po magsara ang ating registration, kaya sa mga habol na po kayo. Puntahan naman natin para humingi ng update si Sis Kanka na nasa MCGI Diagnostic Center. Registered patient dito po sa MCGI Diagnostic Center located at Pali, Pampanga. Ang ating pong medical adult consultation po ay meron na po tayong 97. Sa pedia naman po ay 7. Sa ophthalmology consultation po ay 12. At sa optical services with free reading glasses, meron na po tayong 16. At sa dental services naman po ay 48. As of 7:30 a.m., ang ating registered patients ay 180. Tuloy-tuloy po ang pagtanggap po natin sa ating mga kababayan para po makapag-avail ng mga libreng serbisyong handog ng Members Church of God International. Ayan, meron pa pong 1 oras para po makahabol sa ating registration dahil hanggang alas 9 ng umaga lamang po ang ating registration at lahat ng magre-register at ating pong pagsisilbihan. At yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center. Balik po sa inyo dyan, Sis Tini. Salamat po sa Diyos.
Maraming salamat si Scancan Villaruz, live dyan sa ating MCJ Diagnostics Center. Nako, isang linggo na naman ang lumipas. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin simula kayo ng 6:30 in the morning. Hanggang sa susunod na Lunes, God willing, magkita-kita tayong muli at sabay-sabay tayong bumati ng isang Good morning, Kuya!